So today, if I hear you speak, I don't need an explanation. If you tell me move, I don't need the destination. If what's promised I never see, I'm still walking with you, still walking with me. Yeah. You will redeem all the time spent wandering. You've been the fire and the cloud. I'm following. You made a way out of bondage and darkness just yesterday. So today, if I hear you speak, I don't need an explanation. If you tell me move, I don't need the destination. What's been promised, I will believe. I'm still walking with you, still walking with me. And if I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. Yes, you are. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us. He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Yes, He will. Whoa, come on, church. Never alone in the battle. He'll see us through. Never alone in the battle. He'll see us through. Never alone in the fire. He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Never alone in the water. He'll see us through. Never alone in depression. He'll see us through. Never alone in addiction. He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through.
Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating midweek worship service, prayer gathering, online ministry. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik, pakikinig, pag-share, pagko-comment, pagtatag ng inyong mga friends. Muli po, tayo po ay magpapatuloy sa ating September series, Super September series, yung The Limitless Life. Hango po sa 2 Corinthians chapter 6, verses 11 to 13. Last Sunday, nasaksihan, narinig po natin at napanood po natin ang isa sa pinaka-powerful, inspiring message about limitless capacity na ibinahagi po sa atin ni Pastora. Kaya sa pagpapatuloy po ay pag-aaralan po uli natin kung paano po ang buhay po natin ay mas lumawak pa ayon po sa plano at kalooban po ng ating Panginoon. Sa araw na ito ay pag-aralan po natin yung topic na pinamagatan ko pong God's Limitless Deliverance. God's limitless deliverance. Ito po yung hango sa Exodus chapter 14, verse 15 to 31. Ang kwentong ito ay patungkol po sa kwento ng Israelites nung sila po'y nasa Egypt kasama po sa pangunguna ni Moses. Ang background po, sila po ay alipin ng mahigit 400 years. Sila po ay beaten, binubugbog. They were forced to do hard labors na walang anumang sahod na kapalit. At hanggang sa dumating yung panahon na sila hirap na, dumarami na rin sila, that they start to cry out to the Lord. At nung sila'y tumawag sa ating Panginoon, alam po natin na pag tayo po'y tumatawag sa ating Diyos, naririnig po tayo ng ating Panginoon and God started to answer their prayers. At ito nga po ang pasimula ng deliverance. Deliverance means ito ho yung panahon na kung saan tutulungan po ng Diyos ang bawat isa na makalaya at makarating sa lupang pangako ng ating Panginoon. Sa kwentong ito, sa Exodus 14, 15 to 31, meron pong 3 important spiritual geography ng isang mananampalataya. Kung ihahalin tulad po natin ang ating Christian journey sa mga Israelites nung sila nasa Egypt, papuntang wilderness, papuntang lupang pangako, meron pong 3 spiritual na lugar na dapat nating tandaan. Number 1, they were in Egypt, and Egypt is the symbol for slavery. Ganon din naman po tayo. Ang ating lumang buhay, ang ating mga nakaraan, although marami pong bahagi ho doon na magaganda, pero it is marked by slavery ng kaaway. Alipin tayo sa kasalanan, alipin po tayo sa mga masasamang bisyo, alipin po tayo sa mga maling desisyon sa ating mga buhay. Pangalawa, yun po yung tinatawag po nating the geographical location called the wilderness. Nung na-release na po sila ng Pharaoh, nagsimula na silang maglakbay to encounter the Lord, sila po'y nandun sa ilang, sa disyerto. Ang kagandahan po dito, nakaalis na po sila sa place of slavery. Kaya lang po, ang wilderness ay pwede rin pong maging lugar ng complacency. Yun po ang madalas na nangyayari sa ating mga Christians. Alam natin na tayo'y pinatawad, pinalaya, minahal na po ng ating Panginoon, pero nananatili po tayo sa ilang, sa wilderness. Tumatambay po tayo sa ganung klaseng spiritual condition. Kaya naman po, pahihintulutan ng Diyos na hahabulin po tayo ng kaaway. That's why, para ilid po tayo sa tinatawag ko pong spiritual location of Red Sea. Now, the Red Sea, hindi ho ito talaga yung lupang pangako, but this is the passageway towards the Promised Land. At ang Red Sea po ay spiritual location or geography that is marked by difficulty. Medyo mahirap po ito, lalo na pag nagdidesisyon ka na magpatuloy, magseryoso, meron ka ng pinanindigan, at nandun po yung tukso na bumalik sa dati at babaan na lang po ang commitment o passion natin sa ating Panginoon. Kasi meron pong difficulty, may struggle na nangyayari. But although it is marked by difficulty, it is also marked with God's sufficiency. Sapat lagi ang Panginoon sa panahon na tayo po'y naroroon sa dagat na pula na maaring tingnan ng iba na mahirap na kalagayan sa ating mga buhay. What is a Red Sea situation or condition? All of us will face a Red Sea-like situation or condition in our spiritual walk with God. A situation where we all have to make choices to retreat, to remain, or to renew. In other words, to go backwards, balik sa Egypt, or get stuck to the wilderness where we are, or to proceed to the Red Sea, towards the Promised Land, to go all through the way through.
Lahat po tayo dadaan at posible po na naroroon po tayo sa sitwasyon, iniisip po natin, limitless capacity, but is it worth it, Pastor? Is it worth it, Lord? No. Ang daming nangyayari sa buhay ko ng mga pumipigil, nagsisilabasan po ang mga problema, at iniisip po natin parang wag na lang nating ituloy. Mas maganda ata na nandun na lang tayo sa Egypt or sa wilderness. But we must make a decision. Ang sabi po sa Exodus chapter 9 verse 1, dito ho talaga nagsimula Ang Diyos mismo ang nag-initiate ng deliverance na to. Ang sabi ho niya, let my people go so that they may worship me. So may pumipigil po sa mga Israelites para ma-encounter, masamba at makilala nila at lumago sila ng malalim sa ating Panginoon. Ang prinsipyo po na pwede natin makita dito kay Lord is this: God wants you to be released from the things that limits you so that He can unleash the real you. Ilalabas talaga tayo ng Panginoon. Bakit? For 400 years, nawala po yung identity ng mga Israelites. At siguro po pwede nating isipin, wala na ako sa Egypt, nasa wilderness na ako, pwede pa rin pong mangyari na tayo po'y ma-distort, ma-confuse. Sa identity po natin, talaga bang dito na lang ba tayo? Sa ilang na lang. So, we must see God as our lifter, advancer, and deliverer. Dito po makikita natin na kahit ayaw mo, hindi ka pa ready, pero ang Lord po, inihahanda ka talaga niya para i-lift ka, para i-advance ka, para i-deliver ka sa anumang klaseng sitwasyon sa iyong buhay. Pero sa Exodus 14:5-7, when the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, nagbago pong isip nila. Dati pumayag, ngayon hindi na. What have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. Wala na tayong alipin. So he had his chariot made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots, along with all other chariots of Egypt, with officers all over of them to pursue the Israelites. Dito po makikita natin kung si Lord gusto po niya tayong mag-advance, i-release sa mga naglilimit sa atin para ma-unleash po ang totoong tayo. Ang prinsipyo naman po sa kaaway is this: the enemy will never stop pursuing you so he can slave you back again. Ang goal po ni Satan ay ikaw ay bumalik sa buhay ng pagkakaalipin, sa kasalanan, sa kahinaan, sa karamdaman. Kaya ayaw po ni Satan na nagle-level up po tayo. Kaya may mga sitwasyon, may mga kondisyon po siyang ginagamit sa buhay po natin para hindi ho tayo lubusang makapagpatuloy sa ating lakad kay Lord. May mga pagkantalang nangyayari. So we must see Satan here as our pursuer, accuser, and slave master. Mga kapatid, may 3 choices po tayo. Sa series po natin na Limitless Life, there are 3 choices that we must do. To retreat, try to go backwards, to remain, to get stuck where we are, or to renew, to go all the way through with the help and by the grace of our Lord. Ano po ang choice mo ngayon, kapatid? Nasa iyong pagpapatuloy, nandun yung momentum, nandun yung passion, pero nandun din yung struggle, nandun din yung mga pumipigil. Ano po ang choice na gagawin mo? Anong choice ang pipiliin mo? Pipiliin mo ba yung Egypt, yung wilderness, o pipiliin mo mag-proceed sa Red Sea, sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon? Alam niyo po, it is making it through, passing it through the Red Sea of difficulty that God wants us to take through the problem. Hindi po around it, not instead of it, but through it. Because that's where growth, change, and progress. Doon po makikita natin ang paglagot. Makikita natin yung ating limitless capacity kapag ka nalagpasan at hindi tayo takot na dumaan sa Red Sea. So there are 3 things that we must do to experience God's limitless deliverance. 3 bagay po ang kailangan nating gawin. Number 1, we must always remember that God has a plan. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos palaging may plano. At ang Diyos, hindi po niya tayo ilalagay sa isang sitwasyon na mahirap. Hindi po niya pahihintulutan na nakausad na tayo, nakapagpatuloy na tayo para lamang huminto at pahintuin po tayo. Laging may plano ang ating Diyos. Ano man at gaano man kahirap pinagdadaanan mo, kahit gaano katindi yung Red Sea. Red Sea is also a picture of difficulty and limitation, obstacle. Ito ho yung namamagitan sa wilderness, sa Egypt, at sa lupang pangako
Naroroon na po tayo pero pwede pa rin tayong mag-quit. Pwede pa rin tayong manghinawa at bumalik uli sa dating buhay. Ayaw po ni Lord na mangyari po iyan. So remember, may plano po ang Diyos. Exodus chapter 9 verse 1, Ulitin po natin. Sabi dito, let my people go so that they may worship me. Paano po sila napasok sa isang problema? Paano sila nakarating sa Red Sea? Mula po sa Egypt, papuntang wilderness, sila nakarating sa Red Sea? Kung tutuusin po, nakaalis na sila sa Egypt, nandun na sila sa wilderness. Dapat po, ibang daanan, pero bakit kaya sila dinala sa daanan po ng Red Sea? Sino pong nagsasalita sa verse na to? Hindi si Moses, si Lord. Ang Diyos mismo ang nagsabi kay Pharaoh na palayain mo ang aking mga tao. Ang Diyos mismo ang naglagay sa Israelites sa tight spot na to, sa sitwasyon na to ng Red Sea difficulty. At ganun din naman po sa ating mga buhay. Now, pwede mong tanungin, bakit kaya pastor? Bakit ganun si Lord? No? Kung kailan ako nakalaya, kung kailan ako nagpapatuloy, kung kailan ako sumusunod, bakit niya pinahintulutan na iligay ako sa isang tight situation, sa isang sitwasyon na parang Red Sea difficulty condition sa buhay ko? Ang sagot po dyan, mga kapatid, is because He had a plan. May plano ang ating Diyos. Alam niya na ito ang pinakamadaling daanan at ang paraan kaysa makidigma ang mga Israelites sa mga Egyptian. Hindi pa nila kaya during that time. Tandaan niyo po, hindi sila mananalo dahil hindi sila sanay sa pakikipagdigma, dahil hindi nila alam ang kanilang identity as more than conquerors. At alam din po ng ating Panginoon na kahit gaano po kamakapangyarihan ang kanyang ipinakita sa Egypt at sa Pharaoh, hahabulin pa rin sila at ibabalik sila bilang alipin. Kaya nilagay talaga ng Panginoon ang Israelites sa tight situation, sa Red Sea condition, because He had a plan. So He put them in a place where He could glorify Himself and defeat this army at exactly the same time. Kapatid, kung nagtataka ka, bakit yata parang biglang humirap, tumindi, bigla yata ang kabaliktaran yung nararanasan mo ngayon, bagamat you're praying and claiming for a limitless capacity, limitless life, tandaan niyo po, God has a plan. And God's plan to make you limitless and bring promotion will always invite opposition and persecution. Ang plano ni Lord para paunlarin, pausarin, pagpalain ka, ay lagi ho ito nag-aanyaya ng mga paglaban, pagtuligsa, at pag-uusig galing sa kaaway. Pero mga kapatid, no match po yan sa plano ni Lord. Amen? God always has a plan. You and I often don't understand this plan, this God's plan. We haven't seen all of His plan, but He always has a plan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may plano ang Diyos sa buhay ko. At alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin yung plano ni Lord, most of the time it is concealed, it is never revealed, at it will only be exposed, and it will only come to pass pag naintindihan na natin at nakasunod na po tayo at nagdesisyon tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Well, pwede mong gawin to. You can ignore God, you can pretend that God is not there, and not think about Him for years. But He still has a plan for your life. You can run in the exact opposite direction from God's plan, and He still has a plan for you. Pwede ka mong iwasan, pero may plano pa rin si Lord sa iyo. You can do everything possible to mess up your life, and you can think God could never do anything with this, but that's not true. Why? He still has a plan. Grabe, no? Kahit pala umiwas po tayo, may plano pa rin po ang Diyos sa buhay po natin. Proverbs 19:21 says, people can make all kinds of plans, but only the Lord's plan will happen. Pwede raw tayo magdesisyon, magplano sa sarili, para sa pamilya po natin, para sa buhay po natin, pero ang plano pa rin po ng Diyos ang mananaig at magtatagumpay. Ang totoo niyan, mga kapatid, it's only God's plan in the end that's going to work. I mean, we can plan, we can see ourselves walking through that plan and our plan happening, pero sa dulo po, ang plano pa rin ng Diyos, ang dakilang plano pa rin ng Diyos na higit na mas malawak, malaki para sa iyo at para sa akin ang matutupad at makapangyayari. If you take God's plan, you have to take God's timing with it. Hindi mo pwedeng tanggapin lang at panampalatayahan ang plano ng Diyos eh. Kailangan mo ring sabayan at tanggapin ang timing ng plano ng Diyos. Because that's what we struggle most, God's timing.
God's plan work according to His time frame 100% of the time. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo hindi pa nagwo-work, yung mga ina-expect mo, yung mga inaasahan mo kay Lord, ang plano kasi ni Lord may kasamang time frame yan. At hindi yan pwedeng madaliin. You may be in a hurry, but the humor is, hindi po nagmamadali ang Diyos. Kasi po, pagdating sa plano ni Lord, kailangan ito'y masusing, ma-execute para mangyari at lumabas ang pinakamaganda at pinakamaigit, pinakamabuti na plano sa buhay mo at sa buhay ko. Ano ba itsura ng plano ni Lord? Sabi sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Gusto ko pong salangguhitan natin yung salitang prosper, hope, and future. Pero during this time, nakikita mo wala pong prosperity, walang hope, walang future. Well, hindi mo pa naiintindihan at hindi mo pa nakikita yung kabuuang plano ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalms 40 verse 5, your plans for us are too numerous to list. You may be thinking of 1, 2, 3, sabi nga ni John Piper, di po ba, na plano o ginagawa ng Diyos. And we may be unaware sa 10,000 times o 10,000 plans na ginagawa ni Lord sa buhay po natin. It's an incredible plan at ang plano pong ito ay hindi tiny, kundi too large to even express. Hindi po pwedeng ipaliwanag at hindi rin natin may intindihan. And God's plan for us also works even in the difficulties of life. Sa panahon ng ating kahirapan, sa panahon ng ating mga pinagdadaanan, ang plano ng Diyos na maganda ay gagawa at kikilos para sa ating ikabubuti sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Romans 8:28 says, we know that in everything God works for the good of those who love Him. They are the people who called because that was His plan. Mga kapatid, ang plano po ni Lord para sa atin ay kahit po pangit ang nangyayari sa buhay po natin, bahagi po yan sa plano ni Lord para sa ikabubuti po natin. Para kanino daw po? Doon sa mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin, sa Kanyang plano. Lagi mong tatandaan na tayo po'y tinawag ng Diyos sa Kanyang plano, sa Kanyang layunin, para sa Kanyang kapurihan at para sa ikabubuti ng ating buhay. Hindi man maganda ang nangyayari sa ating paligid, kagaya po ng Israelites, akala nila nung sila'y nakaalisan sa Egypt, pabuti ng pabuti ang kanilang buhay, pero seemingly parang bad things happen to them as good people. But always understand Romans 8:28 na ang plano ni Lord ay malaki, too vast, too large, too numerous to explain para maintindihan po natin. We must trust God's plan. So here's the takeaway truth, mga kapatid. If I'm going to get through the tough times, kung gusto po natin makalabas, ma-deliver, magtagumpay sa mga mahirap na bahagi sa ating buhay, the first thing that I have to do is remember that no matter what's happening in our life, God has a plan. No matter what I have done to myself, how long I have ignored Him, God has a plan. Sabihin mo nga, may plano ang Diyos sa buhay ko. Sa pinagdadaanan ko ngayon, mahirap man, may plano ang ating Diyos. Number 2, na dapat nating maintindihan sa deliverance ni Lord, always be ready, face your greatest fear. Always be ready, face your greatest fear. Ito pong statement na to, ito yung isang bagay na palagay ko yung mag-a-agree po tayo. Yan po yung ayaw natin na mangyari sa buhay po natin. Sabagat hindi po yan yung gusto nating mangyari at makita at kaharapin kapag tayo po'y dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Mahirap na nga, haharap pa tayo sa nakakatakot. Yun nga po, ang minsan plano o pinadadaan ni Lord, pinahintulutan na mangyari sa ating buhay. Lalagay niya tayo sa mahirap na sitwasyon, meron po tayong Red Sea, pero sa likod po natin meron Pharaoh at chariots at mga Egyptians na humahabol po sa atin. At yun nga po, ang kinakatakutan po ni Moses. Ang prayer po natin madalas is ganito, God, give me a map that shows me the easiest road to get through this. Bigyan mo po ako ng mapa. Bigyan mo po ako ng option, ng shortcut, ng alternative route para maiwasan ang mahirap na sitwasyon at lalo na yung mga kinakatakutan ko sa buhay. Para kang nagdadrive sa Manila na hindi ka pasanay at hindi lang po yun, napapalibutan ka ng mga traffic light at mga traffic enforcer na takot ka at tsak na mahuhuli ka. God's plan for your deliverance will require that you face your greatest fears. Eto na.
Ito na po yun. Oh. Akala po natin pag sinabing limitless capacity, si Lord lang pong kikilos niyan, automatic yan, talagang ma-elevate tayo, mabibless po tayo. Kagaya po ng shiner po last Sunday, meron tayong mga babaguhin sa buhay, meron tayong mga aayusin, meron tayong mga i-improve, meron tayong mga itatama, meron tayong mga pagpili na gagawin, at meron tayong mga growth na dapat pong ayusin sa buhay po natin. At isa po dito ang pagharap sa mga kinakatakutan natin. You face your greatest challenge and problems not by making your problem small, but by making yourself big. Yun po yung sinabi ni Pastor last Sunday. Di po ba? Hindi po para paliitin yung problema kundi para palakihin ang sarili mo sa pagharap po sa mga problemang ito na may buong tapang at pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa sarili mo ngayon, hindi para paliitin ang problema, because there is no way naliliit ang problema, kundi palalakihin mo yung sarili mo, yung mindset mo, yung perspective mo, yung puso mo, yung tapang mo, para mas madaig mo yung problema. When Moses got God's map, God's plan, it took him to the one place that he didn't want to go. Ano daw po yun? Ang harapin ng kanyang kinakatakutan. It makes sense. Ganun po ang plano na gagawin ni Lord. Kapatid, there is no way. If you want to experience limitless capacity, limitless life, hindi pwedeng iiwasan natin lagi ang mga challenges, obstacle, struggle, at maging yung mga opportunities sa buhay pa natin. Because the one thing that you're not willing to face is most likely the one thing that's keeping you stuck where you are. That's why you're stuck, because you're not willing to face that one thing. Kaya po tayo stuck up kasi ayaw nating harapin. Ayaw po nating hamunin yung sarili natin na harapin ang mga hamon na ito. Alam niyo po, sino po bang kinakatakutan ni Moses? Si Pharaoh. Takot po si Moses kay Pharaoh nung bata pa siya, nung nagtago siya sa ilang, nung bumalik po siya, at alam ang kanyang ginawa na nakapatay siya ng isang Egyptian. Takot po siya na harapin ito nung pinadala po yung plagues. Takot po siya na magpaalam. At ito na nga po, binabalikan po siya at hinahabol sila para pabalikin at gawing alipin. Lalo pong nasidlan ng takot si Moses. Pero kung minsan po, ganun ang gagawin ni Lord. Palalakihin ka niya hanggang yung takot ay magmukhang maliit sa iyo dahil pinalaki ka ng ating Panginoon. Exodus 14 verse 9 says, the Egyptians, all of Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops. Grabe naman po ito, no? Nagsanib pwersa. Lahat na ng meron po ang Egypt, pati yung Pharaoh, nilabas na nila. Ganun po katindi ang kalaban na Israelites at si Moses. They pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea. During this time, sila po yung nagkampo na malapit sa Red Sea. Dahil hindi na po nila alam kung paano po sila magpapatuloy. Na-stuck up na po sila sa wilderness. And there's the temptation na pag naabutan po sila ng mga Egyptians, bumalik na lang sila at magpaalipin uli sila. Alam nyo, minsan may mga time na idadaan tayo ni Lord sa ilang, and then may Red Sea po tayong kakaharapin. Kailangan natin gumawa ng desisyon. Kailangan natin mag-isip, kailangan natin mag-decide, babalik ba ako o magpapatuloy ako uli sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Moses stand by the Red Sea and once again face Pharaoh. Kikita niyo po ba kung gaano katapang si Moses dito? Matapang po siya hindi dahil wala siyang kinakatakutan Matapang po siya dahil hinarap po niya ang kanyang takot. At kung minsan po, yun po ang dapat nating gawin. Yung mga ayaw nating makaharap o harapin, kailangan nating harapin para maging matapang. Where can we see real courage? We can see it sa movies, sa mga fairy tales, sa mga kwento. No. You see courage on the one thing that we never wanted to face. But we face that with faith. And that's incredible courage. Ang totoong tapang po ay yung hinaharap po natin. Sabi nga ni Mark Twain, courage is not in the absence of fear, but in the present, or in the mastery of fear. Yung paano mo hinaharap, paano mo sinasalungat ang takot na kinakaharap mo sa buhay mo. It takes courage to take difficult steps. Pero alam natin, it's always worth it. Nag-benefit po ba tayo sa ginawang courage ni Moses? Yeah. Nag-benefit po ba yung Israelites and all the next generation dahil sa tapang na kinaharap po ni Moses? Yes, ganun din po ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Moses stood before Pharaoh and had the courage to face the one thing that he didn't want to face. Saan po nagmumula ang tapang na to? Saan nagmula ang tapang ni Moses?
Hebrews 11 verse 27, fast forward sa New Testament na. Ang sabi dito, by faith, he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because he saw him. Everybody say, he saw him who is invisible. Who is invisible. May nakita pala si Moses na higit na dapat igalang, katakutan at panampalatayahan at hindi niya tiningnan ng maigi si Pharaoh na kinakatakutan ng mga Israelites. Where do you find courage to face your greatest fear? The only way you find it is in someone who is greater, and that is God. Where did Moses find the courage to face Pharaoh? By redirecting his focus from Pharaoh to someone who was greater. The only one who was greater is other than God. Yun po yung problema natin. Hindi natin nakikita ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Where did Moses find the courage to see his life change? Na mabago ang buhay niya. He redirected his focus from the greatness of Egypt to the greatness of God. Hindi po tayo dapat na-intimidate sa mga nangyayari sa iba. Hindi po tayo dapat nagkukumpara, hindi tayo dapat na paghihinaan ng loob. Kaya ang tanong po sa araw na ito is, where are you going to find your courage? Kung si Moses po, kinuha niya ito kay Lord. Kinuha niya ito sa pangako ng Panginoon. Kinuha niya ito sa kadakilaan ni Lord. Ikaw at ako, saan tayo dapat kumuha ng tapang para harapin ang mga problema? Get your eyes off the problem. Alisin mo ang iyong tutok at pagtingin sa problema, which is great, very great for some of you, and you put them on the only one who is greater. God's love for you, God's grace for you, God's strength for you, God's peace to you is greater than any problem that you're facing right now. Tandaan niyo po, mas malaki ang love ni Lord, mas malaki ang grace ni Lord, mas malaki ang strength ni Lord, mas malaki ang peace ni Lord sa anumang problema o pero na kinakaharap mo sa mga oras na to. We need that greatness when we are in the tight spot, when life starts to close on us. Kailangan natin magkaroon ng ganung klaseng kadakilaan na makita sa ating buhay, bigger than our life. No, alam niyo po, kailangan ma-develop po sa atin ang pagkamangha at paghanga uli sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, gusto ko po na mga bata pa rin po sila, Jethro, Jihaya. Bakit? Dahil hanggang ngayon, bilib na bilib pa rin po sila sa amin. Ganun pong katangian ng mga bata eh. Hindi po nawawala yung wonder sa kanila. Magmamagic lang ako ng konti kahit na alam naman ni JL na hindi talaga magic. Ang tindi nilang humanga. Pero si JL, alam na po niya eh. Hindi na siya humahanga masyado eh. Napakahalaga po na panatilihin po natin yung spirito ng paghanga. Tingnan po natin sa Acts chapter 4 verse 13, ang tapang na ipinakita po nila Peter and John. Sabi dito, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, hindi sila nag-aral, they're just ordinary men, they were amazed and astonished that they took note that these men had been with Jesus. Grabe, hindi nila naisip na sila'y magaling lang sa sarili nila. Naisip nila ang tapang na to'y nangyari dahil lagi nilang kasama ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, where is courage going to come from in our lives? Saan magmumula ang tapang? It can come from the same place. Spend time with Jesus. Because the more and the longer you spend time with Jesus, the more courageous you become sa harapan po ng opposition. We can't walk the world like they did, but we can through prayer and His Word when we spend daily time with Him. Kaya rin po natin maging matapang. Alam niyo po, ang tunay na tapang hindi yung hindi ka kinakabahan kundi ang tunay na tapang, kahit kinakabahan ka, ang paa mo at ang katawan mo ay nagpapatuloy na umusad sa direksyon na itinuturo sa iyo ng ating Panginoon. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Kahit natatakot ka, kahit hindi mo alam kung ano mangyayari, alam mo na kasama mo ang ating Panginoon. Diyan magmumula ang tapang na kaya kailanganin po natin sa pagharap po ng mga pero sa buhay. Panghuli, always renew, you must take the next step of faith. You must take the next step of faith. Ito po ay pag-usad at paghakbang na may pananampalataya. Maraming mga tao nagtatanong po sa akin, Pastor, paano mo may explain, may papaliwanag yung issue ng faith at work? Paano mo may papaliwanag kung paano nagwo-work together na magkasama at magkasabay ang pananampalataya at gawa ng tao? Maraming mga tao nagsasabi na pag pinag-uusapan po ang faith, ito'y kagaya po ng pag-upo ng isang upuan na wala kang gagawin, aantayin mo lang ang Diyos na kumilos.
magtiwala ka lang sa Kanya, ganun daw po ang pananampalataya. Pero alam natin na hindi po ganun ang faith. It does not sound and look like faith. Hindi po ito pag-aantay lang, pag-upo. No, marami rin po magsasabi na on the other hand, siguro dahil hindi pa kumikilos ang Diyos, kailangan gumawa na ako, kumilos na ako, unahan ko na siya. I'm going to have it to do it by my own energy. And it doesn't also sound faith either. Hindi rin po ganun ang faith. Una, hindi po ang pag-aantay at pag-upo sa upuan, pag-aantay ng pagkilos ni Lord ang kahulugan ng pananampalataya. Hindi rin po ito yung pagkilos at unahan at pangunguna sa ating Panginoon para may mangyaring maganda sa ating buhay. Hindi po ganun ang faith. So ang tanong po, how do faith and action work together? That's very interesting kasi ganun po ang nangyari sa karanasan ni Moses at mga Israelites sa Red Sea. Tingnan niyo ito mga kapatid, no? Si Pharaoh nasa likuran nila, ang Red Sea nasa harapan nila. So mamimili sila ngayon dito kung kaninong boses o kaninong tinig ang kanilang pakikinggan, anong desisyon o choice ang kanilang gagawin nung sila po'y naiipit sa dalawang nag-uumpugan ng bato. Mga kapatid, first, the people have something to say. Then Moses has something to say, pero mga kapatid, ang pinakamahalaga is God has something to say sa buhay po natin. Kaninong boses po ang pakikinggan mo? Tingnan po natin yung boses ng mga tao. Nung nakita po nila na hinahabol na sila ng mga Egyptian, ng mga chariots, papatayin sila pag nahuli, babalik sila sa Egypt. If they resist, papatayin sila, pero babalik sila bilang alipin. Nagsimula ko sila mag-whine, nagsimula sila magreklamo. Sabi dito, verse 11 ng chapter 14, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, leave us serve, let us serve the Egyptians? Meron silang ginawa na mukhang kapareho po ng madalas na pinipilit ginagawa natin. Tigilan na natin to, ihinto na natin. Wala talagang maganda mangyayari. Wala talagang Diyos. Hindi talaga maganda ang pagsunod sa Kanya. Bumalak na lang tayo sa dati. Mga kapatid, a lot of times we do, when we are in that tight spot, we do what they do. We say to the Lord, you got me into this, rather than how can I get through this? Ang madalas nating tanong, kayo po ang naglagay sa akin dito, pastor sa leader Kaya ako ganito kaya ako nagsusumikap sumunod Kayo ang naglagay sa akin sa sitwasyon na to. Imbis na ang tamang tanong dapat ay, paano ako makakalabas dito sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon? So they start to blame Moses. Si Moses naman, as a man of faith and courage, he stood in the middle of the ground. Ito po yung pangalawang voice. Kanina kasi unang voice ng mga tao. Pangalawa, voice ng ni Moses. Don't be afraid. Just stand where you are and watch the Lord to rescue you. Sa leaders, life groups, parents. Ganito po dapat ang tinig na nagpapatahimik sa reklamo, kawalang pananampalataya, pagdududa at panghihina ng mga nawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon. Panatilihin po natin ang boses ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ito po ay boses na nagmula kay Moses. Now, kontento na po ba tayo dito? Okay na po ba yan? Punong-puno ng pananampalataya? Hindi pa po. Kasi mas maganda po ang tinig na narinig ni Moses galing kay Lord na nagbigay sa kanya ng tapang para manindigan po siya sa pananampalataya. Ang sabi po ni Lord is, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Wow, no, very inspirational. Parang wala man lang kapangako, utos pa Get moving. And sometimes the best promises from the Lord would come from a command, not from a promise. Pamilyar at gustong-gusto lang talaga natin ng pangako, ito po'y kiliti sa ating mga pananampalataya. Pero doon tayo napagpapala sa mga utos at sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Then the Lord said to Moses, why are you crying? Tell the people to get moving. This is a story of real faith. This is how faith and works work together. Kasi hindi sila pwedeng tumambay at mag-antay lang sa deliverance ni Lord. Hindi rin sila pwedeng manguna o unahan ng ating Panginoon. Kailangan magsabay ng pareho ang pananampalataya at ang response o pagtugon at pag-move po natin sa direksyon ng ating Diyos. Depending on the Lord and working with the Lord.
That's what faith really means. The biggest mistake is when we face a tight spot or tough time and we tend to first ask the question, what can I do? Yun daw po pala ang mali eh. Yung una nating tanong lagi kay Lord, Lord, ano po bang dapat kong gawin? What can I do? Pastor, pag titignan mo yung tanong na yan, parang maganda naman eh. What can I do? Di po ba humihingi ka ng gabay kay Lord? Hindi po. That's your voice. But the best question is to hear God's voice muna. What God can do in our lives. In other words, nagtatanong ka, Lord, ano bang pwede mong gawin dito? Ano bang pwede mong ipakita na dapat mong gawin at susunod lang po ako? Can you ask that question in your situation? What God can do in your life? Ask that question. Ano pong nangyari? Sa Exodus 14:15-31, mababasa po natin dito na inunat ni Moses ang kanyang tungkod. Tapos po niya magdeklara na may pananampalataya at pananalangin. Nahati po ang dagat na pula o Red Sea at sila po ay nakalakad po doon. At nung hinahabol po sila ng mga Egyptians, sumara at ikinumpas din po ni Moses na kanyang tungkod. Sumara po ito. Sa summary po, tingnan na lang natin yung 21-22. Then Moses stretched out his hand over the sea and the waters were divided. Kayang hatiin ng Diyos ang iyong problema. Kaya niyang pawiin, kaya niyang gumawa ng daan sa gitna ng karagatan, sa gitna ng obstacle, sa gitna ng Red Sea situation. So the waters were divided and the Israelites went through the sea on dry ground. Naglakad po sila sa tuyong lupa ng dagat with the wall of water on their right and on their left. Kitang-kita po, may isda, may mga pusit, kung ano-ano pa ho nandun, na hindi nahuhulog dahil nahatit, nagsilbi ho itong parang tila baga dingding. Sabi ng iba, kaya sila nakalakad, mababaw lang yung tubig, no? Abay, praise the Lord, no? Mabuti pala, sa babaw ng tubig, nalunod pa rin yung mga Egyptians, no? Yun naman po yung sagot natin sa mga atheists. Ano pong nangyari dito, mga kapatid? They took the next step and God took it from there. Pag nag-release na si Lord ng pangako, antayin mo ang sagot, what God can do, and then you start working with God. You start hearing His voice at magsisimula po ang pagkahati ng Red Sea situation ng buhay mo. The Red Sea did not split until they began to move towards the Red Sea. Hindi ho nahati ang dagat na pula dahil kinumpas po ito ni Moses eh. Nahati ang dagat na pula nung nagsimula silang humakbang. At ang unang hakbang lagi ang mahirap, pero ang unang hakbang, ang pinakamahalaga, dahil ito ho ang nagbibigay ng himala at pagpapala at pagkilos po ng ating Panginoon. Kung gusto po natin maayos ang ating pamilya, ang ating marriage, ang ating study, ang ating business, ang ating mga pangarap, we need to take the first step of faith. We need to walk and pass through and step through our Red Sea difficulty and sufficiency ng ating Panginoon. If we want the waters to start to divide, we can never do that sitting in our chair. We can also never do that kung uunahan po natin ng ating Panginoon. We must listen to God's voice and proceed working with Him in collaboration. Therefore, faith is all about you taking the next step before the sea splits. Before I know my marriage is going to be better, or study or business, before I know that relationship is going to be restored, before I know that the habit can be broken, before even the blessing comes, I need to step through or step up on my Red Sea difficulty, because that's what faith will come. Mga kapatid, ang tanong ho natin dito ay kagaya po ng tanong ng mga Israelite, what's our next step? What's our next step? James chapter 2 verse 17 says, in the same way, faith by itself is, if it's not accompanied by action, it is dead. It is therefore choosing between faith or action. It's not even faith plus action that somehow I need both. Although I need faith in God and my own action, and that's really what it's all about. So ang faith po is, it is faith which always comes first and motivating action. My faith motivates me to take the next step. Yun po ang tama. Hindi yung mauna yung step muna natin without faith. Kailangan po ang faith natin ang nagmo-motivate po sa atin para i-take yung next action sa ating mga buhay. So, I pray that the Lord will give us and help us hear His voice
so that we could take that step of faith sa Red Sea experience natin. Magbibigay pa ako ng ilang mga takeaway truth and then we will pray. If the Red Sea couldn't stop Moses, if a wall of Jericho couldn't stop Joshua, if a giant Goliath couldn't stop David, and if death couldn't stop Jesus Christ, then in Christ, nothing can stop you from excelling in Jesus' name. I'm praying, mga taga-Zion Baliwag, ang iyong pamilya, makakaranas po ng breakthrough. Makakaranas po ng Alam niyo po, the best thing that ever happened to the Israelites is when they passed through the Red Sea. Lagi niyo pong tatandaan, Red Sea will never stop us. Dadaanan lang po natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa mga kapamilya mo, dadaanan lang natin ng Red Sea. Dadaanan lang natin yung problema. Sabihin mo nga kay Lord ngayon, yung karamdaman ko, yung sitwasyon ko, yung kawalan ko, yung kahinaan ko ngayon, dadaanan ko lang yan. Hindi ko tatambayan. At hindi rin dapat bumalik sa dati dahil ayaw ni Lord na yon. Ang gusto ni Lord, daanan mo, lagpasan mo, dahil ang pinakamagandang pwede mangyari sa buhay mo ay paglagpas ng Red Sea. Although Red Sea is a miracle, but that's not the climax of the miracle. Nandun po sa lupang pangako. Amen? Sabi po ni Robert Morgan, when things are going badly, when you feel trapped between sword and the sea, sword ng mga Egyptians, sea, yung Red Sea, when you are under assault, acknowledge the devil, but keep your eyes on Christ. He will see you through. He will make a way. Hindi rin po tama na, hindi ako takot sa kaaway, hindi ako intimidated sa kaaway. No, acknowledge na may obstacle. Acknowledge na may naghahabol. Acknowledge na mayroong Egyptian na gusto kang pabalikin. May kaaway na gusto kang ibalik sa lumang mong buhay. Pero wag mong tutukan masyado doon. Tumutok ka kay Kristo. Tumutok ka sa kanyang mga pangako. And He will see you through. He will make a way. You see, mga kapatid, our Christianity, our faith is Christ-centered. It is never centered on miracles or prosperity. It is always centered on Christ. Na ang buhay po natin, makita natin na sumusunod tayo sa ating Panginoon. Amen? We must not doubt in the darkness what God has showed us in the light. Nakita na po natin ito. Kung paano tayo niligtas ni Lord, minahal. Kung paano po niya tayo pinatawad dun sa cross. Nakita po natin ng hayagan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya wag ko tayong natakot kung dumaan man tayo at pinaidaan tayo ni Lord sa kadiliman. Dahil alam na po natin ang pagmamahal ng Diyos na naintindihan natin sa kaliwanagan. Amen? Si John R. Rice sabi, worry is putting question marks where God has put periods. Tapos na. Wag na po nating ulit-ulitin pa. So the next time you're overwhelmed, instead of asking, how can I get out of this mess? Try asking, how can God be glorified in this situation? You know, that's always our prayer. Sabi nga ni Pastora Di Bubala Sunday, na magbigay papuri ang ating limitless capacity sa ating Panginoon. It's not the end na naging successful po tayo, kundi matanong po natin, masagot natin yung tanong natin, paano ba mapaparangalan ng Diyos sa sitwasyon ko? One's perspective is entirely changed by spiritual realities behind that approach. It's like switching on floodlights in dark stadium. Kapatid, pakitanong nga po ang sarili mo sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. How can I glorify the Lord in my situation? Because when God is glorified, there you will see His limitless deliverance. Isaiah 43 verse 19 says, I, the Lord, will even make a way in the wilderness and in the rivers in the desert. Grabe po ng pangako ng Panginoon. Kahit sa daan na wala ng paraan at daan, gagawa ang Diyos ng daan. Kaya I believe by faith, God will make a way where there seems to be no way sa sitwasyon mo. God does not waste suffering. If He leads us into the impossible spots, He will deliver us in His own time, in His own way, and for His name sake. Nakasalalay po dito ang pangalan ng Diyos mo. Kaya hindi ka mapapahiya sa ating Panginoon. Amen? So ang challenge po ito, acknowledge your enemy, but keep your eyes on the Lord Jesus Christ. And always remember this, Red Sea is not your dead end. It is your passage to God's promised land. When you are in a Red Sea situation, you are closer to your promised land, to your breakthrough. Let me pray for you, mga kapatid. Lord, today, we surrender our worries and fear to you. Kung meron pong bahagi sa aming mga buhay na inuudyukan kami, Panginoon, ng aming pakiramdam at perception na bumalik na lang sa dati, Lord,
Tulungan niyo po kami, Lord, nakausapin, tanungin kayo, Lord, what's my next step? What's your voice on this, Lord? What's your word for me, Lord, in this situation? And help us, Lord, to start moving in your direction. Lord, salamat po because the best is yet to come. Ang malagpasan ng Red Sea, Panginoon, naroroon po ang mga gandang pangyayari, plano, at pangako niyo sa aming mga buhay. Lord, huwag niyo pong payagan na matakot kami sa kalaban. Tulungan niyo po kaming ituon ang aming focus sa inyo. Lord, I pray for healing. I pray for blessing. I pray for breakthrough. And I even pray, Lord, sa aming church, kami po as a community, maranasan po namin ang deliverance, limitless deliverance na nagmumula sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Sayan Baliwag, magkita-kita po tayo sa ating mga life groups. Magkita-kita po tayo ngayong Sabado, 8:30 to 45, mag-meet tayo dito sa church. May pupuntahan po tayong church na kung saan magiging testimony po ito at magiging challenge po sa atin para mangarap po ng mas malaking pangarap para kay Lord. Magkita po tayo sa ating mga paghahanda sa Sabado, practices, at magkita tayo sa ating 2 services sa Sunday. Mga kapatid, mahal po tayo ni Lord. Ang Diyos po ang ating deliverer at hindi po niya tayo iiwanan ni pababayaan man. So hold on to your faith. Never go back to your Egypt. Never be stuck up in your wilderness. Proceed and go through and pass through to your Red Sea experience because a promised land is waiting for you. May the Lord bless us all.